Hello guys! Welcome back to our channel! Meron kaming nadaanan dito nila daddy. Mga tulips, pero hindi pa sila tumutubo talaga ng todo. Malapit lang ito sa bahay namin. Kaya lang maputik guys. Hindi pa kami talaga, hindi kami ready talaga. Nadaanan lang talaga namin. Hala ka Zoe. Hala Zoe, yung shoes mo. Ay, ay, ay. It's okay, we can clean the shoes. Don't worry. Ayan siya oh, napakalawak niya. Yung doon, kulay purple. Hindi po. Tapos yung dito, pink. Ayan sila. Super nice, diba? Pero maliliit pa. Mga ano pa ito siguro. Last week of April pa yan talaga tutubo ng bongga, no? It's okay. Tapos, dun sa kabila mga orange. Lawak nyo guys, oh. Siguro sa ano, balikan na lang namin ito. Mag-boots na kami. Hala. Hala si Zoe. Hala, na-shoot ka anak. Paano ka? Guys, oh, grabe. Ang puti nating sapatos. Hala! Hala, anak. Hala. Gusto ko lang silang pakita sa inyo. Hindi man dapat ako magbablog. Kaya lang kasi nakita namin yan. Oh, nadaanan namin. Ang ganda. Kami lang din yung nandito, napadaan. Hindi ko talaga expect. Next time, balikan natin yan, guys. It's okay. It's just mud, Zoe. We can brush that off. Bye, tulips! Bye-bye, tulips! Mami. Iyak ang Kenneth! Kasi gusto din niyang pumunta doon, kaya lang masyadong maputik. Yes, anak. You okay? Wala tuloy shoes ang Zoe. Kasi na-shoot dun sa putik ang shoes. No, it's okay. Hindi pa talaga pwede. Na, Dad? Walang extra. Oo. Dapat pala may dala tayong extra shoes. Sa sa sasakyan. Look guys. Raw move. Akala ko kasi dry na. Ayan sila. Ilapit ko na lang kayo from here. Oh, konti pa. Ano na yan? Maximum na guys. Ayan oh. Palusot pa lang yan sila. Hintayin natin yan. Siguro sa end of April, lalabas na yan lahat. Oo. Last week ng April. Kasi meron na naman na lumalabas na eh. Nag-ano ko, zoom in. Mali. Yan. At least hindi tayo magbiyahe ng malayo. Or siguro punta din kami sa, kasi kabisi kasi doon sa, kung saan maraming tulip, sa may Coconhof. Sobrang busy. Tsaka dapat maaga ka doon. Na paano kayong dalawa? Na lang tayo, iba na lang ang natin. Hanap na lang tayo ng ibang ng tulips. Ang ganda pa man din dito guys, oh. Meron pang mga pa-windmill. Ayan, oh. Saan? Pinagmamalaki ko pa, tapos hindi ko man mapakita. Ayan, no, kadami. Ito, mga 20 minutes away sa bahay. Ang ganda pa man din ng weather, son. Para pumunta sa mga tulips. Puro putik ang nadat na natin. Meron naman, Dad. May tulips. Kaya nadaan na lang talaga naman kasi namin ito. Hindi naman expected. Bye-bye na. Bye-bye na sa tulips. Bye, tulips. Do you want tissue, ate? For your nose? Okay. Tara, bili tayo ng masuot. May malapit na action dito, Dad. Anak, tingin tayo sa action muna. Gora muna tayo sa doon. Balikan na lang natin ito, guys, next time. Ha? I promise. Mag-tulips vlog tayo. I-video ko to guys ang area para alam naming balikan. Para meron akong kopya. May ebidensya ako nung dinaanan namin. Para alam namin. Ito dito sa area na to, empty.
Magtanim pa lang yan sila, no? Mostly mga gulay-gulay yan to dito sa side. Yung doon lang talaga yung ano, doon banda lang talaga yung tulips. Dito wala, no? Yung area lang na yun. Wala, empty tong mga to dito. Ako na bumaba, guys. Bilihan ng cheese ito. Parang nasa ano lang ako. Bahay-bahay. Ito. Dito tayo sa action. Nakahanap ako dito, guys, para kay Zoe. Okay na to. Kesa sa wala siyang suot hanggang mamaya. Mura lang naman siya. Kunin na natin. At yung para sa akin naman, kasi tingnan nyo, suot ko ang sapatos ni Daddy para pumunta dito. Walang rubber shoes. Ganito lang ang sapatos nila. Pang ano, pang formal-formalan. Ano ba yan? Ayan, dito. May nakita tayo dito pang babaeng sapatos. Tingin lang tayo ng ating size. Wow. May pa color pink pa, guys. Bongga. Wala, lalaki naman. Yes! May nakita tayo, guys. Oh, di ba? Ang ganda. Ano lang, 11 euros 95 cents. Pwede na ito. Magamit ko na ito. We're finally home, guys. Hindi ko pala ito natanggal. Paano ba ito? Ito kasi yung pinaglalaruan ni Kenneth at saka ni Zoe na pang fine motor skills. Hindi ko alam kung pinakita ko na ba to sa inyo. Yung rice na nilalaro nila. Yung binili ko lang ito yung rice na murahin, tas ginawa ko lang siya. Ayan siya, oh. Nawa ko lang ito. Super easy niya lang gawin. Tapos, sobrang nag-e-enjoy yung mga bata dito. As in, 100%. Mga 2 hours sila dyan naglalaro. Inaano lang nila yan. Ginaganyan. Tapos, ginaganon. Basta pang, nakita ko ito sa internet. Ano daw ito? Pang fine motor skills daw. So, ginaya ko. Ano lang ito? Yung bigas na chamura-mura. Imbes na bumili ng clay or ng sand, ito lang ang ginawa ko. Tapos kinulayan ko lang. Meron nata akong video nito. Insert ko na lang dito sa aking vlog na ito para makita ninyo kung gusto ninyong gayahin para sa mga anak ninyo. Super nice nito. As in, mag-enjoy yung mga bata. Kasi nga sa texture din siguro. Tapos makulay din siya. Tapos safe pa siya sa bata. Kasi nga kahit kainin niya to, ano naman ito, no? Totoong bigas. Pero yung ano lang, yung parang, para siyang basmati. Yung basta pinakamurang bigas dito sa supermarket. Insert ko yung video paano ko ginawa yon para kung gusto ninyong gayahin. Safe ito kesa sa clay. Ayoko kasi silang mag-clay. Dito, anak. Tapos, kung meron din kayo mga chikiting, kagaya ni Kenneth and Zoe, pwede nyo itong gayahin. At, for sure na magtatagal yung laruan. Kasi meron siya kasamang suka. Gagawin natin siya. Turuan ko kayo paano siya gawin. Ayan siya, rice. Imbes na, clay. Hindi nga siya namumold, pero siya, yung transferable siya. Tapos yung texture din niya. Tapos ginawa ko din siyang makulay. Hindi ko makamove, guys. Ginawa ko din siyang makulay. Ayan. Gawa tayo ulit. Lagay ko to sa floor na, nak. Mag-play-play ikaw ng rice. Yeah. Okay po. Dito sa floor. Yes. And then, eto. Yan. Sige. And this one. Meron pa silang mga baka na ganito na maliliit. Ayan, tinatransfer nila dyan. Tapos buhos, ganon. Paano sila dyan mahilig silang maglaro ng ganyan. Sige na. Ayan, sige. Apa. Mia. Paano ang gagawin? Maglagay lang ng rice. Yung pinakamurang rice na alam ninyo. Mga siguro ito, 2 cups ng rice. Wait a minute, anak. Sa Ziploc. Ano yan? Saglit lang, anak. Gagawin muna to ni Mami.
And then, ito pala yung mga kailangan ninyo. Hindi ko pala nasabi yung mga kailangan ninyo. Kailangan nyo ng rice, ng suka, at saka ng coloring, food color, at saka ziplock. Yan lang ang mga kailangan ninyo. So, unang gagawin, ilagay yung bigas sa ziplock or any container na pwede nyo masil. Tapos, pili kayo ng color. Ano pa bang color? Wala ko doon. Color yellow. Maganda yata ang yellow. Red. Mamaya na yung red. Yellow muna. Ayan ang ating food color. Lagay na natin. Kayo bahala gaano nyo gusto ka intense ang kulay, no? Kayo na mag-decide dyan. Okay, pwede na siguro yan. And then, dahil 2 cups ito, maglalagay ako ng 2 tablespoons ng suka. Gamit ang suka kasi para magtagal yung rice at hindi siya anuhan ng mga insekto, ng mga kung anik-anik. Sarado natin. So, 1 cup is to 1 teaspoon siya, a tablespoon rather. And then, sara nyo lang to. Mas magtatagal ang rice pag ganyan. Malalaro ng mga bata. Pwede namang hindi kasi nga naman, sayang nga naman sa rice. Kaya lang ito lang naman yung pinakamura. So, i-ganon nyo lang siya. Yes. Hanggang sa kumulay ng yung ano ninyo. Yung buong, yung lahat ng mga rice. Kung ano pinagsasabi ko. Kumulay na. Mangangamoy suka siya, of course. Especially yung bahay ninyo, no? Light lang ito na ginawa ko. Parang gusto ko pa dagdagan para medyo bright ng konti. I assure you na maglalas ito. Nalaruan ng mga bata. Lalo na sa age ni Kenneth kasi yung age niya na yan, yung mahilig siyang magdakma, magsakmal. Kahit kainin niya to, okay lang. So, hindi siya toxic kagaya ng mga clay. So, hindi ka mangangamba kahit liyang-uyain niya yan. Wala kang problema kasi nga pwede naman niyang kainin talaga. Yes. Yan. So, yellow na siya, guys. Ilagay natin siya sa tray. Ayan. Any tray na meron kayo. And then, patuyuin nyo lang siya muna. Hindi nyo muna siya papalaro kaagad. Kasi nga, patuyuin muna. And then, pwede kayo gumawa ng iba't ibang batch. Gusto nyo iba't ibang color. Ilay nyo lang siya dyan. Uy, kaganda ng kulay. Para siyang Java rice tuloy. Ayan. So, and then patuyuin. And then, it's ready for, playing na. Eto na siya. Natuyo na. Pwede na to. May suka na rin siya. 2 color pala ang nagawa ko. Isang yellow at isang red. Pwede naman yung, tumigas siya ng konti. Kasi nga yung, suka. Ayan, so ilusog nyo lang siya ng konti. And then, ready na ito para paglaruan ng mga bata. Yes. Oh. Diba? Parang may nabibili naman na ganito sa market. Hindi ko lang sure. Tapos paghalo nyo lang siya. Tapos kung gusto ninyo ng mas maraming color para sa mga anak nyo. Pang kasi ito, no? Pang fine motor skills na na play. Pwede rin ng munggo kung gusto ninyo. Pero ito kasi ang pinaka-affordable na malaruan ng mga bata. Gustong-gusto nila itong nilalaro. Hindi ito yung bigas na kinakain na masarap. Para tong yung pag niluto mo, yung hiwa-hiwalay siya, yung naghiwa-hiwalay, parang basmati yata ang tawag. Basta ganyan. Yan na. So, ito na ang lalaruan ng mga bata. Ayan, hindi naman po yan sayang, no? Kasi magiging, ng mga bata. Maganda talaga siya, guys, oh. I mean, magiging laruanan nila. Imbes na bumili ako ng laruan, mas okay to kasi yung maka-grasp sila ng ganyan. Tapos yung makontrol nila yung paglipat nila.
Tapos pag pour, ay maganda sa fine motor skills ng bata yan. Nakita ko lang din ito online. So, kung gusto niyo gawin din, meron din akong may procedure din doon. I-search nyo lang sa YouTube or sa Google. Rice, how to make rice for fine motor skills. For children, parang yan. Diba? O, ayan na. Tuyo na siya. Ilipat na natin dun sa lalagyan nila. Tapos, yung mga ko dito, hala, parang namatay naman na. Ko ito, hiniwalay ko dun sa plant ko para magka-roots. Tapos ito, parang wala na siyang tubig. Lagyan ko ng tubig. Sayang yan. And then, ito nilagyanan ng jam. Gamitin ko dito para makuha ko tong baso na to. So, ganun lang siya kaising gawin, guys. Diba? Hindi naman sa nagsasayang tayo ng bigas. Pero imbes na bumili ako ng mga yung sand, yung kinetic sand na nilalaro nila or what, mas affordable yon. At saka, matagal nilang malalaro kasi 'di ba may suka siya. Matagal siya magstay na gano'n. Hindi siya aanuhan ng insekto or hindi ako mangangamba na lalanggamin. So, safe na safe siya sa mga bata. Meron din mga binibentang ganyan sa market. Nung last time na pumunta kami, last year, summer yata yon. Nung may pinuntahan kami na pinotoshoot kami ni Lily na summer, tas may pinuntahan kami parang flea market. Ayan, may binibenta din silang ganyan. Nag-take out lang kami ng makain. Ang mga bata, pinanik ko na. Si Daddy din nasa taas. Ayaw muna daw niyang kumain. Mamaya na lang daw. Sabay kami mamaya. Nag-take out ako ng dun sa dinaanan namin. Sushi night tayo tonight. Tamad ang mami magluto. Pero talaga tayong mga moment na ganyan. Yung sobrang tamad tayong magluto. Okay lang yan. Excuse naman tayo. Buong linggo naman na tayong nagluluto. Eto siya. Ayan, nag-order ako, nag-take out kami ng sushi. Tapos, meron siyang libreng, kanina ko pa ito kinakasakyan. Kasi gusto ko siya kainin. Meron siyang libreng pickled cucumber at saka pickled radish. Ay, gusto ko talaga yan. Grabe ang lutong, guys. Asim. Asim na matamis. Bakit kapag nangangasim tayo, pinipikit natin yung mata natin? Try ko magdilat. Pangit. Isa pa. Para kung tanga. Para kung tanga dyan. Ang sarap, guys. Try nyo na rin ito. Tinakpan, tas binuksan ulit. Ang sarap talaga. Tapos lang. O sana po yung nagustuhan ninyo ang vlog natin for today. Kapag umusbong na yung mga tulips na yung pupuntahan talaga natin. Kasi si Lily atat na din na mag-photoshoot kasama ang mga tulips. Tama nga naman kasi springtime ngayon. Gusto ko mapakita ko sa inyo kung paano yung springtime dito sa Netherlands. For a change naman, gumala naman tayo kasi laging nasa bahay lang ang mga vlogs natin. Deserve naman ninyo yan ang makakita ng ibang views dito sa Netherlands. Anyway, thank you so much po sa panonood. And please do subscribe na po sa aming channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe at meron po kaming Facebook page, Zonina's World Vlog. Pareho lang din po sa aming YouTube channel. Maraming salamat po ulit! Bye-bye!